Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak. Kaya naman lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng gawaing bahay. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niya ang kanyang ginagawa. Kaya't pinabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasait si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kanyang kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa sa katwiran niya na napagsilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papaano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa. Kaya't napilitan si Pinang na gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ni Pinang ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang inahanap. Ganon ang ganoon ang nangyayari. Maraming bagay ang hindi makita agad at tinatanong sa kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak. Kaya nawi ka nito. Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang kanyang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglaho ng parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw may nakita halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang nakita niya ang anyo ng bunga. Ito ay hugis ulo at napapalibutan ng mga mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nagnanangis si Aling Rosa ng laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman na tinawag itong Pinang. Sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya.